Hi guys, magandang hapon sa inyo. So, bali pag-usapan naman natin ngayon yung regarding sa mud guard or tapalodo or fender. So, yun. Bali kasi ang nagiging problema sa mga tapalodo ngayon ni Honda Click o yung aftermarket na tapalodo ay medyo masikip dahil siguro dun sa gulong, no? Sumasayad kasi siya. So, hindi siya sakto talaga. Kaya naging problema ko dito, tumatama yung tapalodo niya dun sa gulong. So gumagasgas dito sa tapalodo yung gulong. So, maaari kasing masira din yung gulong ko or yung tapalodo ko masira. Sayang naman yung bili natin. No? So ang naisip ko para maging maayos is tabasin itong gilid na to para nang sa ganon hindi siya tumama. So paano ba gagawin dyan? Itong gilid na to pwede nyo yan katirin. O, ang gawin nyo, painitin nyo yung cutter. Yung cutter, lalagay nyo sa apoy. Tapos, pag mainit na, tsaka nyo ngayon dyan, ilalagay. O ikakatirin nyo siya. Ganun lang yung magiging technique niya. Para maging malinis yung pagkakat nyo. Huwag nyo siyang lalagariin. O gamitan nyo ng mga lagaring bakal. Ganun. Kasi, maaring maging pangit yung tabas nyo. O kaya yung mga grinder. Kasi baling lumaki naman yung tabas nyo. Mas maganda, di baling mabagal, basta smooth yung pagkakatabas nyo. Kaya din kasi ako bumili ng tapalodo dyan. Kasi yung sa stock, maliit, maiksi lang. Pagka kasi putek, di ba? Alam naman natin, no, medyo dumihin din kasi yung sa tambucho. Kasi nakakatamad maglinis. O kaya naman, tumatalsik talaga ng mataas, pati dito sa may flarings. No, kaya mas maganda na meron tayong tapalodo. Tsaka maganda yung tapalodo na to, isasalpak mo na lang. Papatong mo na lang dyan sa luma niya o sa stock niya na tapalodo. So, ang gagawin nyo lang, tanggalin nyo lang yung tornilyo. Tapos, yan, ipatong nyo lang dyan yung tapalodo. Yan, nilagyan lang natin yan ng WD-40 kasi para yung mga dumi dun sa thread mawala. Tsaka medyo mas smooth yung pagkalagay natin ng tornilyo. Yan ang maganda sa kanya, no? Kasi ipapatong mo na lang yung tapalodo niya. Hindi na natin kailangan tanggalin yung stock niya na tapalodo. Pagdating naman dun sa coolant niya, 'di ba may butas yung tapalodo. Masisilip mo pa naman 'yon kung kailangan ng magdagdag ng coolant. Pwede rin naman, madali na din namang tanggalin yung tapalodo. So pwede mong tanggalin na lang para makita mo yung coolant mo kung nasa low na. Ayun. Tsaka madali naman siyang malinis, tatanggalin mo lang yung tornilyo. So mahigpit na dyan sa kabila. So dito naman sa taas may tornilyo din dyan. Ilalagay mo lang din yung tornilyo. Lagyan mo lang din ng WD-40 para na sa ganon malinis yung thread niya. So ayun na guys, naikabit na natin yung tapalodo natin. At hindi na nga siya sumasayad, no, pagka iniikot natin dahil dun sa ginawa natin na pagtatabas. So ganun lang guys, kung same tayo ng problema, maaari nyong gayahin to para na sa ganun hindi naman masayang yung tapalodo na binili nyo. Gawan nyo na lang din ng paraan. So para na sa ganun magamit nyo pa at hindi naman masayang yung inyong pera. So ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video nito at maraming salamat sa panonood. Good luck and ride safe.